Dahil gasgas na sa tenga ng lahat ang katagang matutong makontento sa buhay na meron ka. Pero, para sa'yo ba? Tama bang makontento sa buhay na meron ka? Manang Isa! Masiglang sabi ni Gabi nang makita ang ginang na nagwawali sa labas ng junk shop nito. Mabilis din siyang nilingon ni Manang Isa at ngumiti sa kanya. Abat, ang aga mo naman ngayon, Gabi. Ano bang binibenta mo? Saad ng ginang. Dali-dali namang pinakita ni Gabi dito ang laman ng dala nitong supot. Bote po ng mantika, sabi ni Gabi. Mabilis na binilang ni Manang Isa ang mga dalang bote ni Gabi. 13, 14, saan ito? San bang punta mo? Mamaya pa ang klase mo ah. Hindi maiwasang maintriga ng ginang. Malapad ng ngiti ang sumilay sa labi ng batang Gabi bago sumagot sa ginang. Pupunta po ako ng public library pagkatapos ko dito. Gagawa po kasi ako ng assignment. Saglit na umalis ang ginang, habang si Gabi naman ay naiwan sa isang bangkito. Habang nililibot ng tingin ang maliit na warehouse, maraming sako ng plastic bottles at bundok ng papel at yero. Napangiti naman si Gabi habang naiisip niya ang kanyang pangarap na manufacturing company. Gusto niyang magkaroon ng planta ng kanyang nais na produkto. O ito, napaigtad si Gabi nang sumulpot ang ginang sa kanyang likod. Palihim pa itong napahagikik sa naging reaksyon niya. Magkano po ba ang isa nito? Nagtatakang tanong ni Gabi. Tinuturo ang mga pinagbili niya. Matapos bilangin ang binigay na bayad sa kanya ni Manang Isa. Piso ang isa nito, iho. Tipid na sagot ng ginang. Napanguso naman si Gabi. Ang mura naman po. Mahinang reklamo niya. Ganun talaga, iho. Malungkot ding saad ng ginang. O ito, dagdag mo na sa baon mo. Dagdag pa ng ginang at inabot sa kanya ang 10 piso. Mauna ka na para magawa mo na yung assignment mo sa library. Ewan ko ba, kahit naman makapagtapos kayo ay malabong makahanap ka ng magandang trabaho. Hindi po, Ginang Isa. Basta po, magiging mayaman ako. Pangako ni Gabi sa sarili, kaya po magsusumikap ako. Dali-daling umalis si Gabi habang kumakaway sa ginang. 15 minuto ang nilakad ni Gabi upang makarating sa public library. Mabuti na lamang at sakto lamang siya sa pagbubukas noon at binati si Kuya Hans, ang librarian doon. Magandang umaga po, Kuya Hans, bati ni Gabi. Magandang umaga din, ang aga mo naman, Gabi. Nag-almusal ka na ba? Balik na bati nito sa kanya. Nag-aalangan namang umiling si Gabi bilang sagot dito. O siya, pumasok ka na sa loob. Bibili lang ako ng almusal natin. Huwag mong kalimutang mag-fill up sa entrance ha. Matamis na ngumiti si Gabi at tumango dito. Ilang minuto lamang siyang naghintay. Hanggang sa bumalik si Hans, dala-dala ang kanilang almusal. Pinagsalin siya nito ng kanyang champurado sa mangkok. Mabuti at napakasipag mong mag-aaral. Yung mga batang kilala ko kasing nasa 9 na taong gulang ay mas gugustuhin ng maglaro kaysa ang mag-aral. Bakas ang paghanga ni Hans habang sinasabi yun kay Gabi. Gusto ko po kasing makapagtapos at yumaman. Sagot ni Gabi dito. Palihim na napahagikik si Hans sa sinabi niya. Napanguso naman si Gabi. Pakiramdam kasi nito ay malaking kahibangan ang sinasabi niya. Mahirap ang ganyang pangarap, Gabi, pero suportado kita, saad ni Hans sa kanya. Nagliwanag ang mukha ni Gabi at ngumiti dito. Salamat po, Kuya Hans. Nang mga oras na iyon ay sapat na para kay Gabi na may naniniwala at sumusuporta sa kanya. Kahit pa wala itong kaalam-alam sa mga pagsubok na haharapin niya upang makamit ang pangarap. 12 taon ang nakakalipas. Ano ba yan, Gabi? Sinabi ko naman sa iyo huwag ka nang tumuloy sa kolehiyo. Saan kami ngayon kukuha ng tatay mo sa mga panggastos mo? Sermon sa kanya ng kanyang stepmother. Yumuko lamang si Gabi at naupo sa isang sulok.
Naaalala niya kasi ang sinabi sa kanya ng Tita Esther, ang stepmother niya. Nasa ika-3 taon na niya sa kolehiyo. Ngayon pa nga ba siya susuko? Hindi ka kasi marunong makontento sa kung anong meron ka ngayon. Ang ambisyoso mo kasi. Saan ka ba dadalhin ng pag-aaral mo? Hindi ka naman makakahanap ng magandang trabaho kapag nakatapos ka. Mas mabuti kung noon ay huminto ka na. Eh di sana ngayon nakatulong ka pa. Mahaba ang litanya sa kanya ni Esther. Nanatiling tahimik lamang si Gabby. Gustuhin niya mang iwan ito, ngunit hindi niya magawa. Ayaw niya namang maging bastos at walang modo. Kung nagtrabaho na noon ay sana 2 na kayo ng ama mong kumakayod para sa pamilyang to. Pero ano? Hindi. Imbis na makatulong ay mas naging pabigat ka pa. Dagdag nito. Sa pagkakataong iyon ay dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gabby kay Esther. Mawalang galang na ho. Panimula niya. Bago sunod-sunod na napalunok, nagbabadya na rin ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero hindi ko naman ho ginusto na magpabigat sa inyo. Lalo na ho kay tatay. Gusto ko lang naman ho na matupad ang pangarap ko. Mangiyak-ngiyak na dagdag ni Gabby. Pangarap? Sarili mo lang ang inaisip mo, Gabby. Hanggang saan ka ba kayang dalhin ang ambisyon mo? Bakit hindi ka na lang makontento sa kung anong meron tayo ngayon? Matigas na pagkakasabi ni Esther sa kanya. Sandaling binalot ng katahimikan ang paligid nilang dalawa. Ganoon din ang naging pagbilis ng pagpatak ng mga luha sa mga mata ni Gabby. Masyado talaga siyang mahina kapag ang pangarap ang pinag-uusapan. Idagdag pa ang unti-unting pagbaba ng tingin niya sa kanyang sarili. Mali ho bang maghangad ng bagay na ikabubuti nating lahat? Walang panghihinayang nasabi ni Gabby. Gusto ko lang din naman hong makatulong sa inyo ni tatay. Pag nakatapos ako. Umiiyak na sambit niya. Mabilis siyang tumayo sa kanyang inuupuan at tinungon diretso sa kanyang tiya Esther. Patawad ho kung ambisyosa akong tao. Kung malaki ang hinahangad ko at hindi ako marunong makontento sa kung ano lang ang meron tayo ngayon. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabby. Kung ang may tutulong ko na lang po ay makagaan sa buhay niyo, aalis na lang ho ako sa poder niyo ni tatay. Mabilis na lumakad si Gabby papunta sa kanyang drawer. Pilit niyang pinagsiksikan ang mga damit sa bag niya na ginagamit sa eskwela. Bahala na kung malukot ang mga laman ng notebooks at mga plates ng mga bahay. Ilang minuto siyang pinagmasdan ni Esther at nanatili sa kinatatayuan nito. Baliwala sa kanya kung pipigilan ba ang binata sa pag-alis. Walang pag-aalinlangan, dumaan si Gabby sa harap ni Esther. Dala-dala ang kanyang bag at isang malaking supot na naglalaman ng kanyang gamit. Nagawa pang huminto ni Gabby at nilingon si Esther. Sana ho, maitanong niyo sa sarili niyo kung kontento na po kayo sa isang kahit at isang tuka. Yun lamang po, pakisabi na lang po kay tatay na ingatan ng kanyang sarili. Tuluyang nilisan ni Gabby ang poder ng mga ito. Pasado 9:00 na ng gabi, habang naglalakad siya sa madilim na kalsada. Kumakalam na din ang kanyang sikmura dahil wala pa siyang nakain magmula kanina. Hindi niya rin naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanya. Nagawang maupo ni Gabby sa harap ng saradong tindahan. Malapit lang iyon sa kanyang paaralan upang matiyak na makakapasok pa rin siya kinabukasan. Dahan-dahan siyang tumingin sa langit at puno ng porsigidong sinabi, "Nangangako ako makakapagtapos ako at kakamitin ang pangarap ko." 4 ang taon na nakalipas. Napabuntong hininga si Gabby habang tinatanaw ang mga naglalakihang building at maliliit na mga bahay mula sa office. Napakataas at napakalayo. Wala sa sariling saan niya. Napakataas niya na kung maikukumpara kung gaano siya kalugmok noong nakaraan na 4 na taon. Napakalayo na ng narating niya. Pero paano kaya kung sumuko na siya ng mga oras na iyon? Sa parehong kalagayan pa rin ba siya pupulutin? Paano kung hindi naging matigas ang ulo niya ng mga oras na iyon?
Paano kung nakontento siya at ginustong manatili sa kung ano lamang ang meron sila? Bumalik ang ulirat ni Gabby nang makarinig siya ng katok sa pinto ng kanyang opisina. "Architect Gabby?" Boses iyon ng kanyang sekretarya. "Pasok," utos niya dito. Pagkatapos noon ay bumukas ang pinto. Mabilis namang lumapit sa kanya ang sekretarya. "May appointment po kayo ngayon sir sa pamilya nyo, kaarawan ho ng inyong ama at inaantay na rin po kayo sa labi ng inyong nobya." Mahabang paliwanag nito sa kanya. Dahan-dahan naman siyang tumango. Pinulot ang kanyang jacket sa upuan at dali-daling lumabas ng kanyang opisina. Ilang minutong nagmaneho si Gabby. Dumaan muna siya sa kanyang Kuya Hans upang bigyan ito ng munting regalo bago pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Napangiti siya nang makababa ng sasakyan at ganoon din ang nobya nito na mabilis namang ipinulupot ang kamay sa braso niya. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Gabby nang makapasok sila sa pinto. Pareho silang nagtungo sa sala kung saan nandoon ang kanyang pamilya. Natatandaan niya pa noon ay wala pa silang matatawag na kusina, sala at kwarto noon dahil napakaliit pa ng kanilang bahay noon kumpara sa ngayon. Kung dati kasi ay hindi na kailangang magtaas pa ng boses upang tawagin ang isa't isa, hindi ngayon nasisigaw pa. Malaki na ang napundar ni Gabby sa kanyang buhay. Malayo na nga ang narating niya. "Patawad ulit Gabby ha, sa mga nasabi ko noon." Paghingi ng tawad sa kanya ng kanyang tiya Esther, ngumiti at niyakap ni Gabby ito. "Ayos na ho iyon," sabi niya rito. Kung tutuusin ay 3 taon na rin ang nakakalipas magmula nang humingi ng tawad sa kanya ang ginang noong dumalo ang mga ito sa kanyang graduation. Hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob sa mga ito, kaya mabilis siyang nakapatawad. Ang mahalaga po ay maayos na ang buhay natin ngayon. Hindi na kailangan pang kumayod ni tatay, dagdag pa ni Gabby. "Tama ka nga Gabby, hindi nga masamang maghangad. Hindi rin masama ang pagiging hindi kontento sa buhay, lalo na kung ikabubuti naman ng lahat. Sana nagtiwala kami noon sa'yo." Proud na sabi sa kanya ng kanyang tiyahin. Maya-maya pa ay lumapit na ang lahat sa kanyang ama at sinimulang ipagdiriwang ang kaarawan nito. Napangiti si Gabby at umiyak. Masaya siya at ngayon ay masasabi niyang kontento na siya, lalo na kung wala na siyang dapat na hilingin pa. Hindi naman masamang maghangad. Ika nga nila, don't settle for less. At pag nangarap, kakayanin at kakayanin hanggang sa maabot ito. Pag alam mong kaya mong abutin ng isang bagay, mas mabuting ipagpatuloy ang laban kaysa naman pagsisihan ang isang bagay. May pangarap tayo na dapat habulin at abutin. Hindi mali kung hindi ka marunong makontento, lalo na kung ang hinahangad mong bagay ay mas mabuti. Madaling tanggapin ang mga bagay na sa kasalukuyan ay meron tayo, pero mahirap pagsisihan ang pagkakataon at mga bagay na wala sa atin ngayon. Ambisyon man ang paghahangad ng sobra, ilusyon naman ang paghahangad ng wala kang ginagawa. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.